ni Paraon. Nung magsabi nga si Moises na paalisin niya yung mga anak ng Diyos dahil iniuutos ng Diyos, dinagdagan pa ni Paraon ang burden o ang bigat ng trabaho ng mga Israelita. Hindi agad pinaalis. Tapos mababasa mo sa Biblia na pinapagmatigas ng Diyos ang puso ni Paraon. Tingnan mo kundi pagmamahal ng Diyos yun. Si Paraon hari. Tama? Tama po. Alam ng Diyos na ang isang hari, mataas ang pride. Tama? Tama po. Alam ng Diyos sa mga maliliit na bagay, hindi maaaring agad-agad makumbinsi ang isang hari. Tama? Ayo po, tama po. Kaya, nagmatigas si Paraon, dinagdagan ng Diyos yung katigasan ng kanyang puso para makapagpakita ang Diyos ng mas malalaking himala kay Paraon. Bakit? Dahil mahal din ng Diyos si Paraon. Gusto niya sanang magbalik loob din at kumilala sa kanya si Paraon. Naiintindihan mo, Gadmel? Opo, kapatid na Eli. Opo, ang liwanag po niyan. Kung ang isang pulubi ay minamahal ng Diyos, hindi naman po pwede niya itapon yung isang hari o ang isang presidenting kagaya ni Gloria. So, bibigyan ng Diyos ng pagkakataon ang mga taong yan makakita ng katotohanan. Habang nagre-resist si Paraon, dinadagdagan ng Diyos yung gravity ng pinakikita niyang milagro to convince Pharaoh that he really is the God Almighty. Mightier than all the gods of Pharaoh. That is a token or display of God's love to Pharaoh, the Pharaoh himself. Kaya napakalawak ng konsiderasyon ng Diyos eh. Maaari sa ibang hindi nakakaintindi, ba't pa hindi ba patayin agad ng Diyos itong Pharaoh na ito? Diba? Para wala ng problema. Pwede naman gawin ng Diyos yun eh. Sa isang kisap mata, pwedeng mamatay yung Paraon para liberated na yung mga anak ng Diyos. Pero namatay si Paraon na hindi nabigyan ng pagkakataon. Ang gusto ng Diyos, kagaya ni Herodes, namatay siya na nabigyan siya ng pagkakataon kumilala. Kasi yung hindi na bumalik yung yung mga pantas na lalaki, hindi na bumalik, nalaman ni Herodes na napaglalangan siya, pinatawag niya yung mga pantas. At pagkatapos ay kanyang ipinasaliksik, saan ba ipapanganak yung Mesias? O edi nagsaliksik yung kanyang mga pantas, nalaman na panganganak pala sa Bethlehem ng Judea. O di, yung pangyayari na yun na ginagamit ni Herodes yung kanyang kapangyarihan na para tuksain si Kristo, at that instance, nagkaroon si Herodes ng pagkakataon na makapagsiyasat tungkol sa Mesias. So nalaman niya na ang Mesias ipapanganak sa Bethlehem ng Judea, na pagkakataon niya sana para kumilala rin sa Mesias. Pero ang ginawa niya, ipinapatay niya lahat ng mga bata doon sa Bethlehem ng Judea, sa buong Judea, na mula 2 taon pa buka. Nakikita mo na ipinagmalasakit din ng Diyos si Herodes. Unang-una, hari yun eh, hindi naman basta tao yun eh. Kung yung pulubi ipinagmamalasakit ng Diyos, ang logic, pareho lang sa Diyos yung pulubi at saka yung hari. Naiintindihan mo yun, Sister Luz? Opo, Brad Eli, at totoo po yung sinasabi ninyo na makikita doon sa ginawa ng Diyos na yon, yung pag-ibig po niya, na kahit nga si Paraon, kung pwede lang na, kung siya lang po, naintindihan niya yung nangyayari na yon, na nagbibigay ang Diyos ng maraming mga tanda, mga kababalaghan, para nga baguhin ang kanyang kalooban kung maaari na kumilala na siya sa Diyos at magbago siya, magsisi siya. Kaya lang po, hindi niya po ginawa yun eh. Kaya pinapakita po nga dito, hindi lang ang mahal ng Diyos ay yung mga taong naglilingkod sa Kanya, yung Kanyang bayan, kundi pati na nga yung mga masasama rin, binibigyan din po niya ng pagkakataon. Kaya lang, hindi po nila nare-realize yung pagkakataon na yon na binibigay ng Diyos sa kanila. Kaya sa halip na sa halip na gamitin nila yon sa pagkilala sa Diyos, ginamit nila, sinamantala naman nila yon para makagawa pa ng mas masama pa. Tama po. Which will serve as ang tawag din sa batas estoppel, which will serve as estoppel for Pharaoh para sabihin niya sa paghuhukom, Panginoon, hindi ko alam na ganun eh. Hindi niya pwedeng sabihin yun. Hindi siya pwedeng magdahilan na sabihin, Panginoon, hindi ko naman po alam na si Soriano lingkod mo eh.
Eh, hindi pwede sabihin ni Gloria yon dahil binibigyan siya ng pagkakataon ng Diyos ngayon. Di ba ganon, kapatid na Luz? Totoo po yun. Tama po yun. Binibigyan sila ng pagkakataon ng Diyos makita kung ano klase tayong mga tao. Na tayo hindi mga kriminal, hindi kagaya ng ipinagtatanggol niyang relihiyon na may record ng mga pagpatay ng mga tao, miski sa kanilang kapilya, mga ministro na mamaril. Sa atin walang maisusumbat na gano'n eh. Wala tayong masamang record sa kasaysayan ng Pilipinas, kahit sa korte ng Pilipinas na tayo mga mamamatay tao. Pero yung ipinagmamalasakit ng ating gobyerno ay really yung mamamatay tao, kapatid na Luz, di ba? Opo. Doon sila ng pagkakataong ma-realize yan, kagaya ni Paraon. Kaya lang, nasa pag ano yan eh, nasa appreciation ng tao. Pero nasasabi ko nga sa aking mga kausap dito, napakahirap na ang taong hindi umuunawa at hindi nag-aaral ng Biblia ay makaalam no, yung maunawaan niya ang Diyos, na kaya hindi agad nagpaparusa ang Diyos. May umapi sa'yo, hindi naman niya agad pinaparusahan. Mahal sabi mo, sana, yung umapi sa akin, sana mamatay ka na. Eh hindi nangyayaring namatay eh. Hindi. Nakakala nung inapi, naapi siya, para siyang ayaw siya ipagtanggol ng Diyos. Ang hindi niya nare-realize, yung umapi sa kanya ay mahal din ng Diyos yun. Gusto rin ng Diyos maligtas kagaya niya. At kaya pumayag ang Diyos na siya ay maapi, na sandali lang na panahon, kung masasabi mang pagkaapi yun, eh nagdadagdag yun ng pogi points dun sa naapi na maligtas ka eh. Kasi yung mga pinighati, yung pinaiyak, eh mapaladi ka kayong umiiyak ngayon at kayo eh magsisitawa. Hindi ba ganon? Nagdadagdag sa yung nadaya, yung dinadaya, yung inaagrabyado, hindi dapat magrebelde sapagkat pogi points mo yun eh, dagdag na points mo, kaligtasan mo yun eh, di ba? Opo. At yun naman, habang hindi pinaghihigantihan ng Diyos yung umaapi sa'yo, yun naman, dapat ma-realize din ng umaapi sa'yo na pagbibigay naman ng Diyos ng pagkakataon sa Kanya para naman siya magsisi at maligtas din. So, napakalawak ng konsiderasyon ng Diyos, ang lawak ng trabaho ng Diyos. Ano, kapatid na Luz? Opo, napakalawak po. Yung pinapaliwanag nga po ni Brad Daniel kanina, na ang Diyos nagtitiis, nagkaroon siya ng komplikadong mga gagawin para lang kung maaaring mailigtas lahat ng kanyang mga nilikha. Nagkasanga-sanga na po yung mga komplikasyon na iniintindi ng Diyos para lang mailigtas niya ang mga nilikha niya. Napakaganda po nun. So, nagkakaproblema tuloy ang Diyos, hindi ba, Sister Luz? Opo. Actually, kung naunawaan lang natin, ang problema nasa Diyos wala sa atin. Kahit naapihin ka, hindi walang problema. Eh kasi, kahit apihin ka, alam mo na pagdating ng araw, pogi points para sa iyo, kaligtasan points yun eh. Eh, hindi mo problema apihin ka, di ba? Hindi mo problema dayain ka ng kahit na sino. Hindi mo problema ikaw sinuntok. Hindi mo problema yung ikaw ginagawa ng masama eh. Ang may problema ron, ang Diyos eh. Di ba? Kaya nga pati yung masama ay binibigyan niya ng pagkakataon dahil problema niya na yung din masama, mailigtas din niya at mapabuti. At marami ng ganong pangyayari na masama ay nabigyan ng Diyos ng pagkakataon nang maunawa nila yung kabutihan ng Diyos. Hindi ba ganon, kapatid na Luz? Pakibasa mo ang unang Timoteo 1:13. Eto po yun. Bagaman ang una, ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta. Gayon may kinahabagan ako, sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya. Palagay mo, ikaw si San Esteban. Nandun si Pablo. Hawak-hawak yung damit niya. Sinasabi ni Pablo, sige, patayin niyo yan. Eh, kung ikaw si San Esteban, Kristiyano ka, nakikita mo si Pablo, sana mamatay ka na. Siguro ganun ka eh. Pagka alam mo, inaapi yung kapatid mo si Esteban, baka asukdul sa langit ang galit mo kay Pablo dahil siya nang uusig di ba? Totoo po yun. Pero ang totoo pala, kaya hindi binalikan agad ng Diyos ng parusa si San Pablo, yung pala, ginagawa niya yung pag-uusig na yun sa iglesia, dahil sa kawalan niya ng pananampalataya at sa kawalan ng kaalaman, di ba? Opo. So, hustisya ng Diyos na huwag niyang agad parusahan si San Pablo. At katunayan nga, nung maunawaan ni San Pablo, nagbalik loob siya. At siya ngayon ay nagtanggol dun sa pananampalatayang dating inuusig niya. At siya naman ngayon ang inuusig at siya gusto naman patayin. Tingnan mo, dinalagay din siya dun sa kalagayan mo. Kung ikaw si Esteban. Di ba ganon, Sister Luz? Ganon nga po, eksakto po talaga. Di ba napakalawak ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao? Alam mo, kung ito lang maibabalita natin sa lahat ng tao, yun nga ang gusto ko sana na makapagsalita ako sa isang worldwide television network. Yung maunawaan lang natin, kapatid na Luz, na
ang komplikadong gawa ng Diyos na ang lahat ay inaalalayan niya para malugtas, yung nang-aapi, yung inaapi, yung dinadaya, yung nandadaya, yung gumagawa ng mabuti, yung gumagawa ng masama sa mabuti. Lahat yan alalay niya sa natin. Kagaya nung sa SGs na binabasa natin, ulit-ulit natin binabasa. Samantalang tayo may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Ang tina mo, kung hindi nga napakabuti ng Diyos dyan, inutusan tayong lahat, gawin natin ng mabuti, pati kaaway. Hindi ba? Iibigit papakainin O hindi ba? Hindi ba dyan sa talata na yun na isinasabog ng Diyos ang kabutihan? Hindi ba? Opo, tama po yun. Nagsasabog ng kabutihan ng Diyos kasi siya may utos Gagawa daw tayo ng mabuti sa lahat. Pati, lalo na sa kasambahay ng pananampalataya. Pagka sa lahat, pati yung hindi mo kasambahay. Ibig sabihin, yung hindi mo karelihiyon. Hindi ka gagaya sa iglesia ni Manalo, pinapatay yung hindi nila karelihiyon. Sa tunay na relihiyon sa Diyos, sa iglesia ng Diyos, ang ipiniutos ng Diyos, iibigin mo ang kaaway mo at idadalangin mo pa yung umuusig sa'yo. Hindi ba? Diyan, nagsasabog ang Diyos ng kabutihan. Bakit? Biro mo yung kaaway mo, gagawan mo ng mabuti. Pag ginawan mo ng mabuti yung kaaway mo, nakatanggap ng kabutihan yung kaaway mo. Saan ba galing yun? Hindi ba sa Diyos yun? Dahil kinasangkapan ka lang ng Diyos para gawan mo siya ng mabuti. Pag ginawan mo naman siya ng mabuti, ikabubuti mo naman. Ikaw na gumawa ng mabuti. Naligtas ka na at maaari pa siyang magkaroon ng pagkakataong maligtas yung ginawan mo ng mabuti na gumagawa naman sa'yo ng masama. O hindi ba ganun ang tamang analysis doon, kapatid namin? Opo, kapatid na Eli, salamat po sa Diyos. Napakaganda po ng aral po na yan na itinuturo mo po sa amin, kapatid na Eli. Napakasarap po pakinggan. Kasi, nung isang araw na ako'y nag-iisip-isip, sabi ko, maunawaan lang sana ng lahat ng tao. Ang ganda-ganda sana ng mundo. Kasi, nakikita ko, nagbobombahan yung mga bansa. At, kala ko pa naman ako, makakapunta ako sa Israel. May ticket na sana, punta ako sa Israel, kung loloobin Kaya lang, nagbomba ka na naman kahapon. Baka ako maibala pa kami sa kanya kung saka na lang uli. Sabi ko, may exposition kasi tayo sa Israel kapatid namin. Opo, sana nga po, kapatid na Eli, tiyak na naghihintay po ang mga kapatid at ang mga tao, puro na nakikinig po, kapatid na Eli, sa iyong mga programs. At alam mo, yun ang yung aking kalooban doon ako nasasaktan ako pagka naririnig ko, merong namatay, 250 tao, 300 tao, binomba, may kasamang mga bata. Merong purot sa kalooban ko dahil ba't kaya ako ganito tayong mga tao? Baka hindi naman kailangan mabalitaan mo pa yung gano'n, Minsan mag-obserba ka lang sa isang pamilya. Merong pamilya na hindi mahal yung asawa niya, hindi mahal yung kanyang mga anak. Parang baliwala yung kabutihan ng kanyang kapwa na kasama niya araw at gabi. Yung gano'n. Sabi ko, ba't kaya gano'n ang mga tao? Sa isang pamilya na magkakablahi, magkakadugo, may magkakapatid, nagdidimandahan, may mag-asawa, nagbabangay. Kaya ako, I am very sorry kung makakarinig ako sa iglesia na may mag-asawa, tila hindi nagmamahalan, may mag-asawa, tila gusto magpatayan. Hindi magandang mapakinggan. Hindi bali kung maririnig ko yan. Kagaya nung sa isang narinig ko sa kapatid kanina na ang asawa niya, hindi naman natin kapatid sa iglesia, natural lang yun. Pero, halimbawa, magkakapatid tayo, tinuturuan tayo ng aral, alam naman natin yung aral ng Diyos. Tapos masusumpungan sa atin yung, para tayong nagkakanya-kanya, parang walang pagmamalasakit na parang naghahanapan tayo ng puntos. Sana wag loobin ng Diyos na ganun, mga kapatid. Pag nakikita natin yung ating kapatid nagkakasala, ng kasalanan hindi ikamamatay, huwag ang gawin natin puntusan o pagsikapan natin yung kapatid maibagsak. Wala tayong Diyos nun sa puso pagka ganun ang ating ginagawa. Pag nakikita natin yung kapatid natin na nakakagawa ng kasalanan, hindi naman ikamamatay, ang unang obligasyon natin, lumuhod at manalangin sa Diyos. Kasi utos sa atin ng Diyos,
ibigin natin ang kapatiran, ang lahat ng kapatid. Kahit kalukal mo, kahit hindi mo kalukal, kahit hindi mo kalahi, ibigin natin ang kapatid. Sa kapatid, hindi naman yung kilala lang natin ang iibigin natin. Ang sabi ng Biblia, pati yung mga taga-ibang lupa, iibigin natin. Nasa 13:1-2 yan ng Hebreo. Kung inaaralan tayo at naiintindihan natin yung aral, magkakaroon ba ng kapatid na ang ginagawa mang-agrabyado, magpasama? Parang hindi magandang nabalitaan ang mga kapatid. Meron kagaya ng sinasabi ni Pablo sa Corinto na tunay na isang pagkukulang sa inyo, sabi niya, na kayo-kayo ay magkaroon ng mga usapin, sabi niya. Bakit hindi niyo bagkos tiisin ang mga kalikuan? Bakit hindi kayo bagkos padaya? Ang pag-ibig kasi marunong magparaya. Yung padaya doon, pagpaparaya ang ibig sabihin. Saan ba nanggaling yung salitang paraya? Paraya. Hindi ba yung salitang paraya nanggaling sa salitang ugat na daya, kapatid na Luz? Opo, yun po ang root word nun. Nadaya kang kapiraso, hindi naman sinasadya ng kapatid mo. Di magparaya ka na. Bakit hindi kayo bagkus padaya? Ano ibig sabihin nun? Magparaya ka. Allow evil, allow. Baka yung evil na yon ginagamit lang ng demonyo para paghiwalayin kayong magkapatid. Baka hindi mo alam na yung evil na yon ay pwede rin namang gamitin ng Diyos para maging dapat ka sa Diyos. Yung ginagamit ng demonyo, ginagamit ng Diyos yun para ikaw pabutihin. Bawa, nanunukso ang demonyo para kasamain ka. Ang Diyos naman, yung ginagamit na panunukso sa'yo ng demonyo, tinuturuan mo ka naman ng Diyos na tiisin mo. Kasi pag natiis mo yung tukso, titibay ka naman. Di ba ganon, kapatid namin? Tama po, kapatid na Eli. Kaya kung halimbawa, yung kapatid mo, parang nadaya ka, iniisip mo, masama yun. Yung masama na yun, ikakabuti mo kung sakaling masama man. Bakit? Kung nadaya ka, di magparaya ka, di ikaw ang bumuti. Kung yun naman kapatid mo, hindi ka naman sinasadyang dayan, baka hindi niya alam na nadadaya ka niya, o di, nakaibig ka sa kapatid, nakagawa ka pa ng mabuti, maliligtas ka pa. At yung kapatid, marirealize niya bandang huli, na nagawang ka na pala niya ng masama, hindi mo naman siya ginantihan ng masama. Pinagpatuloy mo rin ng mabuting pakikisama sa kanya, o di nakagawa ka pa ng mabuti, napabuti mo pa yung kapatid.